Ito'y paulit-ulit lang eh. Kaya lang kasi binabaluktot ni gusto nila lumayo sa issue, gustong gawin ni Antipordar yan, mapunta sa ibang issue. Yung binabayad ng UP doon sa sa grupo ng mga scientists, mga na sinusumbatan niya. Dahil binabayaran sa kanilang serbisyo, abay tinawag niyang bayaran. Sabi nga nung isang nakikinig sa atin nag-comment siya sabi niya, itong taong ito pala lahat ng ginagawa niya na masama, ipinaparatang niya sa ibang tao. Tama kayo doon. Tama ho yung nag-comment na yun. Totoo po yun. Alam po namin yun, mga kaibigan. Pag yan nagparatang, tandaan ninyo, sa ibang tao, sigurado yun. Yung ipinaratang niya o ibinintang niya sa ibang tao, ginagawa niya. Sigurado po ako dun. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Nagpalabas po ito ng open letter, mga kaibigan, para kondinahin itong si Antiporda, na matagal na po yan, talagang merong attitude problem yan. Napakasama ng ugali niyan. Babasahin ko sa inyo ang mga nakaraan lang na insidente sa ilang taon lang, ilang taon lang na nakaraan na insidente. Ang mga pinagagawa nito. At hanggang siya ay maitalaga na sa pwesto. Unang naitalaga ito sa SBMA. Diba? Pag-upo ni Digongyo, ni President Digongyo. Nilagay yan doon, direktor. Ang nangyari, nag-away sila ni inaway niya. Ganyan ang niyan ang trabaho niyan Inaway niya yung si Dino. Siguro palagi, ang laging niyan, iniisip niyan, mas magaling siya doon sa mas nakakataas ang pwesto sa kanya. Yan ang ugali niyan. Mapapaamo mo lang yan kapag ka pumayag ka sa mga gusto niyang anomalya at katiwalian. Doon magkakasundo kayo. Pero kapag ka nagswapangan kayo, maglaaway kayo. Sigurado yan. Iimbento ang kanya ng gulo, ipoprovoke kanyan. Tutudyuin kanyan para pumasok ka sa gulo at meron siyang magamit na pagkakataon at dahilan para ka sirain. Di ba nag-away sila ni Dino sa Subic, sa SBMA? Pagkatapos, nagsipsip, nakita ko nung kakandidato si Bongo, may mga okasyon, parang parang asong susunod-sunod kay Bongo. Mga kaibigan, binola yung si Bongo. Hindi naman si Presidente Duterte, katulad ng sinasabi niya, kasi itong mga nagpaparesign, ang sagot niya dyan, siya raw in-appoint ni Presidente, kaya si Presidente lang din ang pwedeng magtanggal sa kanya. Yan, katwiran talaga na makapalamukha yan. Lahat na magnanakaw sa gobyerno, yan ang sinasabi. Di ba? Pag pinagbibitiw na sa pwesto, meron bang pinagbitiw sa pwesto na magnanakaw na hindi yan ang ginamit na dahilan? Di ba? Ang pagbibitiw sa pwesto, mga kaibigan, para hindi mo bigyan ng kahihiyan yung boss mo. Maliban na lang kung ikaw binasbasan ka dyan sa katarantaduhan ninyo. Di ba? Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito, ang sama ng pagkakasabi ho dito. Ito, babasahin natin yung ilang porsyon ng sulat ng ng UP Geo
SOC, ha? Nang ibig sabihin po nito Geographic Society of the University of the Philippines. Ha? Ang sabi ho, ito, pakinggan nyo. Considering your ill-fitting background, anakanan tupa. For the job, ill-fitting background for the job. Hindi ka nababagay, hindi nababagay kung hindi ill pa meron pa yung ill Di ba? Mga kaibigan. Wala kang karapatan. Mga kaibigan. As well as your disregard for the opinions of other Filipino scientists. Yan po, mga kaibigan. Tama naman yung sinasabi dito. We call on you to formally retract your statements against the UP MSI and to resign from your position as Undersecretary, Secretary. Ayan ang sabi ng UP GIOGSOC. The DNR, sabi, needs a spokesperson who, instead of antagonizing homegrown scientists, articulately expresses and explains the department's goals and policies. Moreover, this country deserves a DNR undersecretary who is credible. Madalit sabi, walang credibility, hindi ho ba? Ang kailangan ay merong kredibilidad. Ang sabi, ang dapat na maging undersecretary ng DNR. Kasi nga po, saan ba galing ito? Di ba? Credible, sabi. Responsive and committed to protecting, conserving, and managing our environment and natural resources. Mga kaibigan, antagonistic ito Hindi ka talaga pwede sa gobyerno. Kasi ang gobyerno, ang mga nasa gobyerno, accountable yan sa taong bayan. At ang taong bayan, at kahit sino, hindi lang itong mga scientist. Kung nagagawa niya sa mga ganyan, di lalo na sa hindi. Di ba? Ngayon, talagang subject ng pagbusisi ng tao ang sino mang nasa gobyerno. May accountability sila may pananagutan sila for every actions or kaya mga pananalita nila, lahat yan. Kailangan merong standard na angkop doon sa alinsunod sa batas na kung tawagin ay ethical standard for public officials and employees. Yan mga kaibigan So, halimbawa, pinuna ka. Timo, kaya marami nagalit kay Presidente Digong nyo, di ba? Dahil si Presidente Digong nyo, yun ang ginagaya nila Yun ang inaasta nila. Pinauso ni Presidente Digong nyo yan Yang ganyang klase ng pagharap pagtugon sa mga pagpuna at hinaing ng publiko. Yan ang ginagaya nila. Nalabag yan sa Republic Act 6713. At sa lahat ng panahon, hindi naman ganyan Nag-aala Trump, hindi naman siya Trump. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang pagka ikaw ay pinuna at ikaw ay nasa gobyerno, wala kang karapatang bastusin mo
yung mga pumupuna sa iyo sapagkat may karapatan sila. Ikaw na nga nagsabi bayaran yun. Hindi sila ang dapat pagsabihan nun, kundi ikaw. Sapagkat kayong mga nasa gobyerno, hindi sila gobyerno eh. Kayong mga nasa gobyerno ang bayaran. Dahil binabayaran kayo ng taong bayan, hindi para magnakaw kayo. Hindi para ipagpilitan ninyo ang gusto ninyo. Nang higit sa pangangailangan, tunay na pangangailangan ng bansa at ng mamamayan. Hindi po pwede yan. Ginagawa nyo lang pwede yan. Sabi nga natin, ang mali, talagang mali yan kahit kailan. Ang mali noon, mali ngayon. Ang tama noon, tama pa rin yan ngayon. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Kahit sabihin pa ng iba, magsabuatan pa kayo, kahit sabihin pa ni Peralta, na malinis na yung Manila Bay. Pero ang katotohanan hindi naman malinis. Hindi talaga malinis yan. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Sabi niya ni Antiporda, it's only the president who can tell me na magbitaw ako rito dahil ako po ay inappoint niya rito. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Hindi mo ginagawa tungkulin mo, hindi totoo yan. Tungkulin mo ba yung alipustain mo yung mga tao? Na nagtatanong at sasabihin mo walang karapatan? Sino ka? Hindi ba dyan siya tinawag na syunga? Mga kaibigan, ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, kung matatandaan ninyo. Ito ho, ang sabi kung matatandaan ninyo, kailan lang ito eh. Nag-post ng video si Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon upang punahin ang umano'y maling memorandum ng Department of Environment and Natural Resources na nagbabawal sa mga empleyado nito na mag-post ng negatibong komento laban sa gobyerno. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito hindi talagang pumasok sa media para magserbisyo. Kasi serbisyo ito mga kaibigan Ang propesyon ng media ay isang misyon, di ba? Isang mahalagang misyon. At ito ang nagpapalakas ng ating demokrasya, mga kaibigan, dahil sa media. Ngayon, kung talagang galing ito ng media, una, sinabi niya rin sa mga scientists ng UP, wala daw karapatang bumatikos. Kailan pa yun? Kailan pa yun nagkaroon ng ganung patakaran? Saan mo binasi yun? Walang hindi pwedeng bumatikos. Lahat entitled sa kanilang opinion. At yan ay ginagarantiyahan sa ating saligang batas. Ang karapatan na punahin kayo sa gobyerno dahil sa ginagawa ninyo. Mga kaibigan, gusto nito, wala na raw pupuna. Ito, kaya sinagot siya ni Guanzon Tinawag siya syunga.
ni Commissioner Rowena Guanzon. Kailan ito? Isang taon yata. Pinagbabawalan niya, siya gumawa ng memorandum na yon, yung kalatas na yon, para pagbawalan yung mga empleyado ng DNR na wag daw mag-post na negatibong komento. Ang video na ipinost ni Guanzon sa kanyang Facebook account Miyerkules ay kasunod ng komento nito sa kanyang Twitter account mula noong Abril 7. April 7 pala ito. Ang hindi ko lang malaman kung, itong taon na ito, no? April 7. Tungkol doon sa memorandum. Ang sabi ni Guanzon, ito pag-usapan natin yung memorandum ni DENR, Yusek Antiporda, na binabawalan ng mga gobyerno o mga empleyado magkomentaryo tungkol sa mga actions ng gobyerno o kaya magkomentaryo ng negatibo lalo na sa social media. Sabi ni Guanzon, tama ba ito? Tama ba na pag naggobyerno ka o kaya empleyado ka ng gobyerno, ibig niya sabihin, ay hindi ka na pwedeng magkomentaryo tungkol sa gobyerno? Hindi ka na pwede magsalita ng opinion mo o pagtutol mo? Ano sabi niya? Hindi po. Si Guanzon ito maling-mali po dyan yung undersecretary na yan. Nagtataka naman ako kung ano ang basihan niya, bakit siya nagmemorandum ng ganon? Sabi ni Guanzon. Sino ba si Guanzon? Abogado ito at COMELEC commissioner. Sabi ni Guanzon, na mayroong mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema kung saan pinagtibay nito ang freedom of speech ng empleyado. Marami na yan. Mga kaso sabi. Nagsalita na ang Korte Suprema dyan na ang mga empleyado ay hindi nila isinusurrender ang kanilang mga karapatan o freedom of speech sa ating saligang batas sa pag-join o pagpasok nila sa pag-empleyo nila sa gobyerno, sabi ni Guanzon. At ganito rin ang desisyon ng Korte Suprema sa pagsusuot ng pula ng mga empleyado ng Water District sa Davao bilang pagtutol sa patakaran nito. Sinabi rin ng Korte Suprema na hindi bawal sa kanila ang magpahayag ng kanilang pagtutol sa kanilang opinyon laban sa kanilang ahensya. Kaya, hindi po tama kung ginagawa ng DNR Undersecretary na yon. Ang tanong ko naman sa kanila, dyan, lalo na sa kanya, sino naman ang abogado o kaya opisyal dyan na nagbigay sa inyo ng advice na legal yung ginagawa nyo? O yun na nga Ikaw ngayon ang illegal. Gumagawa ka ng labag sa batas. Nag-uutos ka na wala sa pinagbabawal sa konstitusyon yung utos mo. Di ba? Sabi kasi dyan yung mga desisyon na ito, ginawa itong mga desisyon ng Korte Supremang ito, alinsunod sa probisyon ng saligang batas na nagsasabing no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Kahit nga batas hindi ka dapat magpasa ng kahit anong batas na magpapakipot sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Yun ang ibig sabihin nun sa mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya, yung ginawa mo, sinusuppress mo ngayon yung freedom. Sinasagkaan mo
yung kalayaan ng mga tao na dapat nilang ma-enjoy ng bawat nilalang sa ilalim ng saligang batas. Oh, sabi niya, illegal yang ginagawa nyo. Oh, eto. Agency ng gobyerno ito, pero ito ay constitutional body, itong COMELEC. Yan ang nagsabi niyan. Labang kay Antiporda. Sabi niya, sa COMELEC ay mayroong union ang empleyado. Hindi bawal mag-organisa sa gobyerno. Ang bawal lamang ay manggugulo sila during office hours. Yun ang pinagbabawal. Siyempre nga naman lahat naman ng kalayaan may hangganan yan Di ba? Hindi absolute yan kung sinasabi nga hindi lubusan yan. Siyempre, may hangganan lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin yan kung empleyado ka, guguluhin mo na yung kwan. Malaya ka makapagpapahayag, wag lang kayong manggugulo. Di ba? Wag lang kayong gagawa ng gulo. Kahit naman sa karsada mo gawin ang pagpapahayag ng saloobin. Pwede mo magawa yan dahil guaranteed yan ng saligang batas. Huwag ka lang gagawa ng gulo. Hindi ba? Hindi lang dun sa mga nasa gobyerno, kundi maging sa pangkaraniwan tao. Ang bawal lamang ay kung inciting to sedition na yung mga sinasabi nila. Kaya ang ginagawa ay labag sa specific na mga batas kagaya ng libelous na. Yung sinabi niya, libelous yun Mga kaibigan At ang magtaka kayo ako doon ako, nagtaka. Isipin mo, nandun yung Chief Justice ng Supreme Court. Ang libel pag sinabi mo libelous, crime yan. Hindi ba? Isipin mo, sinabi mo sa harap ng maestrado yon. Ang pinakamaganda magagawa ng maestrado doon dumistansya na. Very embarrassing yun. Si Mato, wala naman kahihiyan niya, wala naman delikadesa yan Di ba? Pero Chief Justice of the Supreme Court Dapat iginagalang ka, di ba? At para igalang ka, igalang mo yung sarili mo. Hindi ako dapat masangkot sa ganitong katarantaduhan. Ito, lintik ang bunganga nito. Isipin mo, spokesman daw siya. Pagka maglagay ka ng ganyang 10 spokesman sa gobyerno, kamukha ni Roque, di ba? Antagonizing. Tinalo nito si Roque. Si Roque. Mga kaibigan. Nakakainis na yun Pero ito hindi tahasan Kung makapagparatang, marahas ang pagpaparatang na ginawa, mga kaibigan. Kaya wag po kayong maniniwala dyan. Sabi ni ni Guanzon. Ito'y binabasa ko mga nakaraan para malaman nyo kung anong klaseng tao talaga yan. Hindi po tama yan na pag government employee ka na ay wala ka ng freedom of speech. Kaya lamang maging careful din kayo sa binibitawan nyo salita para sigurado na hindi kayo makakasuhan ng libel o inciting to sedition. Kung ako yung mga nando doon kahapon, ilalibel ko yan. Saan siya kukuha ng basihan doon? Sige nga. Saan siya kukuha ng basihan? Wala kayong karapatang pumuna sa gobyerno o bumatikos dahil mga bayaran kayo. Saan niya kukunin yun? Yung depensa niya doon. Sige nga. Maganda hong pinag-uusapan nito dahil dapat natututo tayong lahat, lalo na yung mga opisyal nyo dyan, dahil bawal ang syunga. Ayun ang sabi ni Guanzon. Tinanong pa nga ni Guanzon, abogado ka ba? Hindi na siya nakasagot. Ito sagot niya. Ito nung April 7 yon.
Sumagot itong si Ahan Chen. Sabi niya, Madam Commissioner Rowena Guanzon, I will not stoop down to your level. Oops, may pa ganun pa eh. Pakala mo, column eh. Oops, yung column na bakya, di ba? Mga baduy na column, may mga oops. Ako hindi ako magamit ng ganyan sa column eh. Ang baduy, di ba? Ang babang uri, yung mga gumagamit niya sa column. Pagpaumanin ninyo ha. Oh, maliho pala, sabi niya. I will not step up to your level. Naks. Ito, alam mo, English nito, si Antiporda. Kumbaga, sinisipra niya eh. Sumisipra lang ng English yan eh. Ito, alam na mga musician yun, yung sipra. Diba? Mga kaibigan. O ngayon, sabi, kasi attorney po pala kayo. Oh, nagtaka pa siya. Pero ba commissioner ng COMELEC, hindi attorney? At hindi mo alam na attorney yung isang COMELEC commissioner. Oh. I will not, ako'y isang college grad lang po from PUP. Tama? Mukhang sobra po talino nyo, kaya binigyan nyo ako ng hashtag syunga. Sabi ni Antipordang mapagpanggap. Ito'y pangahas itong taong ito eh. Mga kaibigan eh. Alam niyo yan, taga masama ugali niyan. Pala, basagulero yan. Basagulero po yan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Mga kaibigan. Minsan naalala ko, ano pa ito, sa customs pa, nagtatamasa nung araw ito eh. Noon nandiyan kami sa, sa Intramuros, may okasyon bigla akong inaya na samahan ko raw siya. Noon pa, marami ng bodyguard dyan, ha. Ngayon, di sinamahan ko. Sabi ko, saan ba yan? Dito, kasi meron tayo pupunta, hinuli ng pulis Di pumunta kami sa Santa Mesa, mula Intramuros hanggang Santa Mesa. Gabi ito mga alas 7, 8, ganyan. Pagdating namin dyan sa Magsaysay Boulevard, nandun yung mga pulis. Pagkatapos, may kotse. Yung pala, sinita ng mga pulis yung kotse. Hindi ko alam kung karnap yun o walang papeles. Kasi trabaho niya yan yung magpalusot. Tas bebenta niya o kaya pumapadrino siya dun sa mga incheck. O di, yung pala ang madalit salita, nandoon ako, ang ginawa ko, tumawag ako sa isang opisyal ng MPD. Pwede ba ka akong mapakiusapan itong mga pulis mo? Na bitiwan na yung tumawag yung opisyal doon sa kanila. Pinalis na. Di, bumalik na kami doon sa Intramuros. Akalain nyo, nandiyan kami sa May City Hall, merong nakaharang sa dadaanan namin na jeep. Siyempre, alam niyo yung jeep, mga humihinto yan kung saan-saan di ba? Para makapagsakay ng mag-abang ng pasero, sasakay, nag-uunahan sa pasero. Napaharang ngayon, tiyempong hindi kami makakadaang kagad. Hindi, saglit lang naman yun Busina ng busina, hindi umaalis yung jeep. Ang ginawa, akalain nyo, bumaba. Pinagmumura yung jeepney driver. Pinatulan. Alam ba ninyo, pagsakay niyang gano'n sa sasakyan, sabi ko, pumapatol ka sa driver, kung hinataw ka ng tubo nun, kahit sabihin mo may bodyguard ka, di ba? Di hinataw ka na niyan. Isipin mo, insultuhin mo yung tao para dun lang sa hindi ka lang makaalis kagad. Di ba?
Oh, yan. Meron yan binugbog Amerikana. Doon sa sa building ng mga media. Dati totoong media, ngayon puro house show. Yung Amerikana na yon, retired na military ng US military. Galing sa gera yun sa Iraq yata Ha? Ako kung anong gera yung... Bata pa, pero maga siya nag-retire. Alam niyo ang trabaho ng babae, ginagawa niya ngayon. Tombo yun may lahing Pilipina. Ang laki, taba Mga kaibigan yung babae pala na yun, winanted ng mga pulis. Sa akin pa yung kaso. Sa akin yung record ng kaso. Mga kaibigan. Itong babaeng ito, naglalagi dun sa Angeles City. Tapos, minamatyagan niya pala, pinag-aaralan niya pala, yung big time na prostitution, human trafficking, dun sa Angeles City. Ewan ko kung saan niya i-report yun. Kumbaga, parang i-report niya sa gobyerno ng Amerika o sa mga otoridad. Dahil ang mga nasa likod, sindikato, involved mga foreigner din. Di ba mga dyan sa Angeles? Mga minor de edad. So ngayon, itong babaeng ito, winanted ng mga pulis. Alam niyo kung bakit? Nakapatong yung mga pulis doon sa illegal, sa sindikato. So ang ginawa ng babae, wala siya mapagtaguan. Doon siya nakiusap, may kakilala siyang isang reporter na nakiusap, at doon siya tumuloy sa press club ng ilang araw. Alam nyo, ang ginawa niya, binugbog niya. Bakit niya binugbog? Yung pala tumawag yung mga opisyal na humahunting doon sa babae. Sa kanya tumawag. Pinalalayas niya doon sa press club, pinagtatadyakan. Kasama niya yung pinanonood lang siya ng mga bodyguard niyang pulis. Ano ibig sabihin nun? Kasabwat niya yung yung sindikato. Hindi ba? Mga kaibigan. So, nagdemanda ngayon itong babae. Pero wala na nangyari doon. Naayos niya. May kaso pa yan na yung theft. Qualified theft. Pero tinago ng isang taga-DOJ yung kaso alam niyo yung qualified theft, no bail yun Mga kaibigan, tinago yung kaso. So, yan ilan sa mga insidente. Marami pa nabalitaan ko dito sa mga sugalan dyan sa Makapagal. Yung poker dyan, may poker dyan sa Makapagal. May balita sa akin, pinagbubugbog niya yung tao ron. Hindi ko alam kung ano dahilan. Hindi ko ma-recall ngayon. Ganyang karahas na tao yan. Eto ngayon. Tatapusin ko lang itong kay Commissioner Guanzon, yung palitan nila ng kwan. Sabi pa, we are not curtailing freedom of speech by our move. We are just reminding our people that we should adhere to Republic Act 6713. Kala mo, alam niya Yung 6713 pala, pag iba ang gusto niya, pagka sa palagay niya, labag sa 6713, kailangan wala silang karapatan. Pero siya meron. And since you came up with yung salitang kolokyal na ibig sabihin ay tanga, yung tanong nyo po sa Twitter kung saan ka mag-graduate, ayusin ko lang po, madam. Talagang nanginsulto pa no? Kasi medyo may pagkabisaya ito Di ba? Si Guanzon. It should be saan ka ba nagtapos? Nilalagyan niya ng palabok para hindi dumiretso. Saan ka ba nagtapos talaga? Sabi ko nga sa inyo,
paimbestigan ninyo ang ano niyan, ang mga isinabmit na credential niyan para ma-appoint. Kasi merong ano yan requirement eh. Yung position nilang yan, yung undersecretary. Naku, mga kaibigan. Hindi ko nasasabi ko ano requirement. Pero, kayo magpabusisi sa gobyerno. With due respect, my hashtag for you, Madam Commissioner, is, yun. Eh, hindi na tinuloy dito. Siguro, bayad din itong jaryong ito. Mga kaibigan. Pero pinangangalandakan daw nito kung saan-saan siyang nag-graduate. May 2 degree. Mga kaibigan, 2007 pa kami magkakasama dun sa kwan eh. O 2006 pa eh. 2005, 2006, mga ganon eh. Doon sa Intramuros. Sipin ninyo, noon ang alam namin talaga, walang aral yan eh. Ultimo doon sa eskwelahan ng Inchik, hindi natapos niyan yung high school eh. Nagulat pa nga ako, isang araw tumawag yan. Nandun tayo sa sa Malate, tayo. Naka-check-in kami doon sa Malate. Tumawag sa akin at pumunta raw ako doon sa Century Park, yung restaurant na Chinese doon. Bakit ka ako? Hindi, basta pumunta ka. May party rito. Di sumaglit ako, malapit lang eh. Pagdating ko ron, puro Inchik ang nandun. Yung pala, eskwela pala yon nung Chiang Kai-shek. Kaya pala niya ako pinapunta, yung ibang teacher niya ron, ako ang tinatanong. Dahil nakikinig pala sa akin, yung mga teacher niya. Kaya nakilala siya ngayon ng mga teacher dahil sa akin. Nagkapangalan siya ron sa eskwela dahil madalas ko siyang nababanggit sa programa. Mga kaibigan. Ngayon, eto. Kung matatandaan po ninyo, November 6, 2018, pauupo niya riyan sa DNR. Rumakit sila, di ba, sa Boracay. Ano ba nalinis nila sa Boracay? Wala naman, di ba? Yung pa rin ang Boracay eh. Gumrabi pa nga yung baha. Ngayon, kahit di umuulan, bumabaha na. Kasi, kunyari, pinahukay nila doon. Pero hindi po naayos yun. Magkano ginastos sa Boracay? Ito ngayon. Nakaaway niya dyan itong isang Singaporean businessman na nagsumbong sa media, mga kaibigan, na ito raw si Antiporda ay dinidelay yung pag-release ng compliance certificate para sa kanyang travel agency. Mga kaibigan. Sa isang sulat, sumulat ito kay Roy Simato, ang pangalan ng businessman na Singaporean si Peter Tai. Siya raw ay publicly humiliated, physically assaulted, verbally threatened. Ipinahiya siya, sinaktan siya, at siya'y tinakot nitong si Benny Antiporda sa isang meeting sa mga negosyante ng Boracay. Ngayon, itong si Tai ay General Manager ng Boracay Adventures Travel and Tours Incorporated. Siya rin ay Board Director ng Boracay Foundation at Liaison Officer ng Consul Assistance at the Chinese Embassy in Manila. The November 2 meeting was called by the Compliant Association of Boracay to discuss banning commissioners. Yung commissioner, quote-unquote, ibig sabihin mga nangongotong, nangungumisyon, who illegally deal with tourists for water sports activities. The proposal is to make
bookings for water sports activities directly from the hotel or through travel agencies. Ngayon, doon daw sa meeting, itong si Tay ay dahil sa pagkadismaya niya, inakusahan niya yung DNR na pinapatay yung local tour operators dahil doon sa proposal na payagan ang mga turista na mag-book ng kanilang aktibidad sa pamamagitan ng mga hotels. At di umano, sabi niya, ito si Antiporda ay siya ang nagpapatagal para hindi ma-release yung compliance certificate. Mga kaibigan, ayun na, doon na raw siya sinaktan, sinakal ni Antiporda, si Tay, nung sila'y nagkaroon ng komprontasyon. Tinatakot yung kanyang opisina na hindi i-release yung certification for compliance. Dahil sa kanyang pagsasalita raw ng katotohanan. As a public servant serving the public, there should be courtesy extended, and if there are any misunderstanding, proper conversation should be held without humiliating another person. Di ba, ang sinasabi niya, kung ikaw, public servant siya, dapat, bigyan din sila ng kortesiya, di ba? Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, pag-usapan ng maayos, nang hindi mo kailangang hiyain kahit sinong tao. Yan ang sabi nitong si Tay. At ang sabi niya ay tinangka nitong siya ay intimidate at sakalin mga kaibigan, ay siguro naawat lang. Nanawagan itong businessman na ito na gawa ng aksyon yung ginawang pag-abuso sa kapangyarihan ni Antiporda. Mga kaibigan, yan po nangyari yan sa Boracay. Ang sabi ni Antiporda sa interview sa kanya, hindi raw totoo na dinideny niya yung certificate. Pinaliwanag na yung Department of Tourism daw ang mahawak ng travel agency accreditation. Pero siguro, binabarako niya pati yung DOT. Sabi ni Antiporda, ang nagpahiya sa sarili niya, mismong siya, si Tay. Na naganap dun sa meeting nung November. Yung letter niya na tinrating ko siya, hindi pa lalabasin, yung building na inupahan niya ang may kailangan ng ECC, siya hindi. Siguro, pre-pressurein mo, syempre, there are many ways of skinning a cat. Kilala ka na Yun ang track record mo, masama Hindi ba? Talagang mapag-abuso ka sa kapangyarihan. Kakapirasong kapangyarihan, inaabuso mo. Yayaman ka ba kung hindi? Dati ka lang waiter. Di ba? Saka sa Bulacan, mga kaibigan, waiter lang sa isang KTV bar. Eto. So, alam nyo, na-iskandalo ito lumabas ito sa mga periodiko hanggang sa ibang bansa. At komo na po na niya na sasabog na sa mukha niya itong isyong ito. Alam nyo ginawa? Pagkatapos na lumabas sa international news ito, nagpakuha ng litrato, nakipagbati dun sa tao para hindi ituloy yung reklamo laban sa kanya, mga kaibigan. Ngayon, nangyari ito
ibig sabihin, talagang ugali niya na yan. Yan ang magpapatunay. O, ito pa isa. Mga kaibigan, matandaan ko ilang taon na rin na nakakaraan, itong dating retiradong polis na si Abner Apuang, akala nyo senior citizen na ito, May edad na ito, retired na ito Akalain ninyo sinaktan niya dun sa National Press Club. Dumugo ang ulo, pumutok ang ulo ni Apuang Talagang ugali niya ho yan, mga kaibigan, na manakit ng tao. At may masama pa nga kaming ibang balita dyan Alam niyo ho yan, nung panahon ni Gloria, nakapasok yan sa Presidential Anti-Smuggling Group, yung PASG, na pinamumunuan ni yumaong si Undersecretary Bebot Villar. The anti-smuggling yan. Merong instance na merong nahuling Peking duck, shipment ng Peking duck. Baya akalain nyo na wala yung mga duck doon sa loob ng container Sipin mo naglakad. Yung mga Peking duck nagpunta sa mga restaurant. Galit na galit si Bebot Villar. Pagkatapos, ito matindi. Yung nangyari sa Subic na merong billion worth, billions, mahigit billion na halaga ng shabu. Nasabat sa Subic, ng mga Subic authorities, hindi ng custom, Subic authorities. Ngayon, yung sakay nung kotse na nasa likod nitong shabu shipment na to, mag-asawang inchik. Huli ng mga SBMA authorities, bigla ngayon nakatawag sa kanya. Ang pangalan nun ang apelyido ang apelyido ang din. Pagdating ni Antiporda, biglang nawala sa custody ng SBMA yung pong mga drug suspect. Panahon ni Gloria Arroyo yan. Nangyari sa Subic Bay, mga kaibigan. Sinasabi ko lang sa inyo, para malaman ninyo yung track record ng tao. Diba? Yun yung sinasabi nating track record. Lalo na sa pagpili ng ating mga iboboto. Hindi ba? Ang pipiliin natin ay track record. Katulad niya, ang track record niya, puro ganyan. Ako, hindi ako magtataka. Isang araw, tatakbo na lang yan kakandidato yan Bakit? Marami ng atraso para magamit niyang proteksyon sa sarili niya. Di ba? Mga kaibigan. Sinasabi ko lang ho, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!